debosyon sa ta guys, ampo sa ta guys. Ginoo tagay kung kaalam sa pagbasa sa imong Biblia, pulong kamagad guys, Ginoo in Jesus name, amen. Karon guys, manatagan po magbasa sa tag Biblia guys, kay patanay basic nga may bawaan sa pulong sa Ginoo. Roma chapter 3 verse 16. Ang kalaglagan o kagulanan anaa sa ilang mga dalan. Roma chapter 3 verse 16. Distractions and misery are in their ways. Roma kapitulo 3 verse 17. Og ang dalan sa kalinaw wala nila nahibaloi. Roma chapter 3 verse 17. And the way of peace have they not known. Roma kapitulo 3 verse 18. Walay kahadlok sa Dios diha sa ilang mga mata. Romans 3:18. There is no fear of God before their eyes. Roma kapitulo 3 verse 19. Karon kita nahibalo nga bisan unsang mga butang nga ginasulti sa balaod, kini ginasulti ngadto kanila kinsa ilalom sa balaod, aron ang matakom ug ang tibuok kalibutan mahimong tubangan sa Dios. Romans 3 verse 19. Now we know that what things soever the law see it to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Roma kapitulo 3 verse 20. Busa pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay unod nga pakamatarungon diha sa iyang pananaw, kay pinaagi sa balaod ang kahibalo sa sala. Romans 3 verse 20. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Roma kapitulo 3 verse 21. Apan karon ang pagkamatarong sa Dios nga walay labot ang balaod ginapadayag, ingon nga gisaksihan pinaagi sa balaod ug mga propeta. But now that righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Roma kapitulo 3 versikulo 21. Apan karon ang pagkamatarong sa Dios nga walay labot ang balaod gipadayag, ingon nga gisaksihan pinaagi sa balaod ug mga propeta. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Roma kapitulo 3 versikulo 22. Bisan ang pagkamatarong sa Dios nga pinagi sa pagtuo ni Hesus Kristo ngadto sa tanan nga nganha, kanilang tanan nga nagatuo kay walay kalainan. Romans chapter 3 verse 21. 22. Amen. Even the righteousness of God, which is the faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Roma kapitulo 3 versikulo 23. Kay ang tanan nakasala og nakabsan sa maya sa Dios. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Roma kapitulo 3 versikulo 24. Ingon nga gipakamatarong nga walay bayad pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga anaa ni Kristo Jesus. Romans chapter 3 verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Roma kapitulo 3 versikulo 25. Kang kinsa ang Dios mitugyan aron mahimong usa ka halad, pasiguli pinaagi sa pagtuo diha sa
iyang dugo sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong alang sa kapasayloan sa mga sala nga pinaagi sa pagkamatinmanon sa Dios. Romans 3:25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. Roma Kapitulo 3 versikulo 26. Sa pagpahayag ako nag-ingon nini nga panahon sa iyang pagkamatarong aron sila mahimo nga matarong ug ang tigpakamatarong kaniya nga nagatuo diha ni Hesus. Romans chapter 3 verse 26. To declare I say at this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Roma Kapitulo 3 versikulo 27. Nanhain man ang panghambog kini walay labot pinaagi sa unsa nga balaod sa binuhatan dili arpan pinaagi sa balaod sa pagtuo. Romans chapter 3 verse 27. Wherein boasting them, it is excluded by what law or works? Nay, by the law of faith. Roma Kapitulo 3 versikulo 28. Busa kita maghukom nga ang usa ka tawo gipakamatarong pinaagi sa pagtuo nga walay labot ang mga pagbuhat sa balaod. Romans 3:28. Therefore we concluded that a man is justified by faith without the deeds of the law. Roma Kapitulo 3 versikulo 29. Siya ba ang Diyos sa mga Hudyo lamang? Siya dili ba usab sa mga Hentil o sa mga Hentil usab? Is he the God of the law of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Roma Kapitulo 3 versikulo 30. Sa nakita nga kini usa ka Dios nga mopakamatarong sa adunay tuli pinaagi sa pagtuo ug sa walay tuli pinaagi sa pagtuo. Romans chapter 3 verse 30. Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. Roma Kapitulo 3 versikulo 31. Nan himuon ba nato nga walay pulos ang balaod pinaagi sa pagtuo? Ang Dios dili motugot, oo kitang nagligon sa balaod. Romans chapter 3 verse 31. Do we then make void the law through faith? God forbid, ye we establish the law. Roma Kapitulo 4 versikulo 1. Nan unsa man ang atong ikasulti ni Abraham nga atong amahan labot sa unod sa iyang pag nakaplagan. Romans chapter 4 verse 1. What shall we say then, that Abraham our father are pertaining to the flesh hath found? Roma Kapitulo 4 versikulo 2. Kay kung si Abraham gipakamatarong pa ni pinagi sa mga binuhatan, siya adunay ikapasigarbo apan dili sa tubangan sa Dios. Romans chapter 4 verse 2. For if Abraham were justified by works, to faith whereof to glory, but not before God. Roma Kapitulo 4 versikulo 3. Kay unsa ang ginaingon
sa kasulatan, si Abraham ito sa Dios og kadto gisik ngadto sa kaniya alang sa pagkamatarong. Romans chapter 4 verse 3. For what saith the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Romans chapter 4 verse 3. Verse 4 I mean. Karon ngadto kaniya nga nagabuhat mao ang ganti nga wala giisip nga gikan sa grasya. Romans chapter 4 verse 4. Not to him that worketh is the rewards not received, not reckoned on grace, but of debt. Roma kapitulo 4 verse 5. Apan nga to kaniya nga wala nagabuhat, apan nagato nganha kaniya nga nagapakamatarong sa mga dili Dios nun ang iyang pagtugisip nga alang sa pagkamatarong. Romans chapter 4 verse 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Roma kapitulo 4 verse 6. Bisan ni sama sa ni David usab nga nagahulagway sa pagkamatbalaan sa tao ngadto sa kang kinsa ang Dios nagdaisip sa pagkamatarong nga walay labot ang mga buhat. Romans chapter 4 verse 6. Even as David also described the business of the man unto whom God imputed righteousness without works. Roma kapitulo 4 versikulo 7. Nga nagaingon, bulahan sila kang kinsang mga kadautan gipasaylo na ug kang kinsang mga sala gitabunan na. Romans chapter 4 verse 7. Saying, blessed are the whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Roma kapitulo 4 versikulo 8. Bulahan ang tao sa kang kinsa ang Ginoo dili muisip sa sala. Romans chapter 4 verse 8. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Roma kapitulo 4 versikulo 9. Nan nagaabot ba kini nga pagkabulahan nganha sa mga adunay tuli lamang o ngadto sa mga walay tuli usab? Kay kita mag-ingon nga ang pagtuo giisip ngadto ni Abraham alang sa pagkamatarong. Romans chapter 4 verse 9. Cometh this blessedness then upon the circumcisions only, or upon the uncircumcisions also? For we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness. Roma kapitulo 4 versikulo 10. Nan giunsa man kini sa pagbisip o diha nga siya diha sa pagkatinuli o diha sa pagkawalay tuli. Romans chapter 4 verse 10. Here was it is the reckoned when he was in uncircumcised or in uncircumcision, nor uncircumcision but in uncircumcision.